Nung binalita nga ni Yamaha na ititigil na nila ang production sa Yamaha R6, ang dami ngang nalungkot. Paano ba naman? Isa kasi ito sa masasabi kong pinakamaganda at pinaka-powerful na mid-range sports bike, at dahil din sa naka-inline 4 engine ito, kumbaga kung usapang super sports bike talagang panapat talaga to sa mga rival niya na mid-range sports bike. Andyan si Kawasaki ZX-6R, Suzuki GSX 650, Honda CBR 600RR. At dahil nga natigil na ang production kay R6, maiisip mo nga na paano yan, wala ng mid-range sports bike si Yamaha na tatapat sa mga motor na to. Well guys, bago nga idineklara ni Yamaha ang about sa mga balita na yan, may kumakalat na nga nung mga panahon na yon na chismis marites na maglalabas nga daw si Yamaha ng new super sports bike, at ito nga daw ay si Yamaha R7. Nung una, inisip ng ilan na chismis marites lang ito, pero ngayon nga finally, kaya tara guys at samahan nyo ako na pag-usapan ang Yamaha R7. Pero bago yun, baka pwede naman na pa-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na aking i-upload. Kaya tara guys at samahan nyo ako na pag-usapan ang Yamaha R7 at alamin kung bakit madami ang nagkagusto dito, at alamin kung bakit mo ito dapat magustuhan if may pambili ka ng super sports bike na sa mid-range sports bike category. Recommendation. New Yamaha R7 at ipaliwanag sa inyo ang mga magaganda at mga advantage dito na binago na wala kay Yamaha R7. Magsimula muna tayo sa kanyang engine specs. Well, ang Yamaha R7 is meron pong engine displacement na 689 cubic centimeter, 4-stroke parallel twin cylinder, dual overhead cam with 8 bulbs and liquid cooled. Sa engine specs pa lang guys, parang masasabi na talaga na ang layo naman yan sa R6. Well, tama ka naman dyan dahil si R6 nga is naka inline 4 engine at si R6 is naka 16 bulbs, habang si R7 is naka 8 bulbs lamang. Kaya kahit sabihin natin si Yamaha R7 is 689cc, masasabing mas malakas pa din si R6 kahit ito ay naka 599cc lamang. Kaya nga ang daming komento about kay R7 at kung bakit daw nawala si Yamaha R6. Well, ito ang tanong, ano po ba ang meron kay new R7 na wala kay R6? Number 1 guys is pagdating sa kanyang comfortable position ng rider. Si Yamaha R6 ay talagang subsob ang postura mo dito. Madami nga ang nagsasabi na masakit nga daw sa likod, nakakangawit sa leg, hindi daw pang long ride bike. Well, ganun talaga kasi sports bike Pero ibahin ninyo si Yamaha R7. Sa motor nga na ito is pinakosan nga ni Yamaha ang body posture ng rider, yung tipong sporty looks pa din pero hindi na siya nakakangawit, and sa kanyang aerodynamic na mas lalong pinokosan and pinag-aralan para hindi rin pigil sa air dragging ang R7. Si Yamaha R6 is bukod sa nakakangawit, napakabigat din talaga nito. Tumitimbang nga si Yamaha R6 ng 190 kg samantalang kay R7 is 188 kg. Masasabing konti lang naman ang binaba. Well, tama ka naman dyan guys, no? Pero alam mo ba na si Yamaha R7 is pinaka-slim na sports bike? Mas malaki at mas bulky pa nga sa kanya si Yamaha R3. At dahil nga sa mas pinukosan ni Yamaha ang pagiging rider friendly nito, medyo upright position na nga ang kanyang handlebar at medyo wide ito para sa problema na mahirap daw iliko ang mga super sports bike. Sinolusyonan din yan ni Yamaha R7. And alam naman natin guys na kapag naka inline 4 engine ka na super sports bike is asahan talaga na mas malakas ito sa maintenance. Isa din yan sa sinolusyonan ni R7 dahil parang naka Ninja 650 sports touring bike ka na lang dito. Samantalang si R7 is super sports bike. At dahil sa alam naman natin na napaka-traffic sa ating lugar, tsak na mahihirapan ang rider if naka big bike siya, yung tipong napaka-bulky na motor, at dahil nga sa mas slim
at mas magaan na nga si R7, asahan mong masisingit-singit ka na sa traffic. Samahan mo pa ng upright handlebar na medyo wide para mas madali sa kanyang steering radius. At isa pa sa advantage is mas matipid siya sa kanyang gas compared sa mga naka-inline 4 engine na super sports bike. Kung sasabihin mo naman na wala, mabagal pa din yan, mas mabilis pa din dyan ang Yamaha R6, well, di kita masisisi sa opinion na yan. Pero tandaang Yamaha pa din ito. And inilabas ito ni Yamaha ang R7 para itapat sa iba nitong kakompetensya pagdating sa mga mid-range sports bike. And masasabi kong hindi nalalayo ang power output nito sa mga ibang mid-range in sports bike ng ibang brand. And masasabi kong hindi na din mabagal ang Yamaha R7 dahil nga sa kaya nitong mahit ang 263 kph na top speed. Di na mabagal yan para sa isang parallel twin cylinder na engine, and meron itong 74.8 HP at 8,750 RPM with a maximum torque na 67 Nm of torque at 6,500 RPM. Malakas na din talaga ang Yamaha R7. Masasabing kayang-kaya talaga nitong tapatan ang mga ibang mid-range sports bike ng kanyang competitor. Sa halaga nga ng 750,000 na presyo ni R6, talagang ang hirap maka-afford nito. Yung tipong konting dagdag na lang is may liter bike ka na. Well, isa pa yan sa advantage kay Yamaha R7 dahil nga meron itong presyo na 569,000 pesos. Yes po, ito na nga po ang kanyang real price. Ito na ang kanyang presyo pagdating dito sa ating bansa, 569,000 pesos. Sa presyo na yan guys, masasabing madami nga ang pwedeng maka-afford if di ka pa nakakapag-drive daw ng liter bike na sports bike, tsak na di mo mauunawaan at di mo ma-appreciate ang mga pagbabago kay Yamaha R7. Tandaan guys, hindi lang tayo dapat babase sa bilis ng motor. Dapat din nating tignan ang advantage ng motor depende sa sitwasyon. Tandaan natin na pagdating kay Yamaha talagang hindi tayo nito binibigo. At kapag may lumabas na mga chismis marites na may ilalabas daw si Yamaha, nagkakatotoo nga ang mga iyon. Pagdating naman guys sa kanyang physical appearance and looks, talagang di naman nagpapahuli pa rin, no? Hindi pa rin nalalayo ito kay Yamaha R6. At para sa akin guys, mas lalo pang umangas ang mid-range sports bike ni Yamaha pagdating sa looks. Kayo guys, ano ang masasabi nyo sa Yamaha R7? Sulit ba ang motor na to para sa'yo? Kay Yamaha R6 pa din ba ang hinahanap mo sa isang super sports bike? Paki-comment naman ang inyong reaction dyan sa ating comment section. Maraming salamat po. Bago matapos guys ang video na to, baka naman pwedeng pahingi ng isang like mula sa inyo. Maraming salamat po. Sa tingin ko guys is dito ko na lamang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko rin po kayo na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo din ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na aking i-upload. Maraming salamat po guys. So dito ko na lang po tatapusin. Ichiboy! Thank you!